1 John 4, 9 and 10. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. May our Sovereign Lord both bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. Perfect love in imperfect circumstances. Mga kapatid, nais ko pong balikan natin muli ang text na ito kung saan tayo nagsimula at ngayon ay nagtatapos po sa ating series on biblical love. Dalangin ko po na naway patuloy na ipangusap ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso. Si Apostle John ay sumulat po sa iglesia na dumaraan sa matinding pagsubok. May mga false teachers po na nagpapakalat ng maling aral. May mga nagsasabing kapatid, ngunit tumiwalag sa pananampalataya. At may mabibigat na pag-uusig mula po mismo sa lipunan na kinaroroonan nila. At sa gitna po ng lahat ng ito, hindi mababaw na kaaliwan ang ibinigay ni John sa mga kapatid sa panahon niya, kundi matibay po na katiyakan. Ang Diyos natin ay pag-ibig. God is love. 1 John 4:8. Isa po sa pinakamalaking hamon noong panahon nila ay ang maling katuruan na si Kristo ay hindi tunay na nagkatawang tao. Ito po yung sinasabing early form ng Gnosticism na mas espesipikong kilala sa pangalang Docetism. So paniniwala nila ay hindi ito talagang nagkatawang tao si Kristo, kundi marahil ay isang ilusyon lamang. Now, sa unang tingin, parang doktrina lamang ito. Ngunit sa totoo po, malaki ang epekto nito sa buhay ng mga mananampalataya. Bakit po? Ano po ang halaga nito sa ating pamumuhay, sa ating praktikal na pang-araw-araw na pamumuhay? Una po sa lahat, kung si Kristo po ay hindi tunay na nagkatawang tao, hindi po siya tunay na nagdusa. Ngunit sinasabi po ng Hebrews 4:15, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." So hindi po siya estranghero kung gayon. Sa ating mga pagsubok, nalalaman niya ang ating mga pinagdaraanan. Minsan siya'y nagkatawang tao. Naramdaman niya, naranasan niya, dinaanan niya ang nararamdaman, nararanasan, at dinadaanan ng marami sa atin. Hindi nga po ba't siya ay kilala na a man of sorrows and acquainted with grief? Ayon sa Isaiah chapter 53. Pangalawa, kung si Kristo po ay hindi tunay na namatay sa laman o sa katawan, walang tunay na sakripisyo.
Sabi ni John, herein is love. Doon sa verse 10 ng ating text. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Siya po yung sumalo ng katindihan ng poot at galit ng Diyos. Yun yung kanyang sakripisyo. Kung walang tunay na katawan, walang tunay na kamatayan, at walang tunay na pagtubos. Bakit po? Walang pagkatong dahilan kung si Kristo po ay hindi tunay na muling nabuhay sa katawan. Luke 24:39, walang pag-asa po sa gitna ng pagsubok. Ngunit iginiit ni John in this verse 9 of our text, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Hindi nga po ba't sinabi, sapagkat siya'y nabubuhay, tayong lahat ay mabubuhay. Napagtagumpayan niya ang kamatayan, kaya kahit igupo man po tayo ng matinding karamdaman, hindi yon ang wakas para sa bawat isa sa atin. May pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang maling katuruan ay hindi lamang po isyong doktrinal. Ito po ay direktang sumisira sa ating katiyakan, lalo na sa oras ng kabigatan, lalo na sa oras ng kahirapan. You see, the love of God shines most brightly in the death of our Lord Jesus Christ. For it was the highest proof of His goodness. Meron ka pa bang makikitang mas mataas pang antas ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, kundi siya na mismo ang nagkatawang tao. Siya po ang bumata ng parusa na dapat sana tayo. Mabuti ang Diyos. Pinatunayan niya na yan doon sa krus. Sa mga panahong nag-aalinlangan tayo, mga kapatid, sa kabutihan ng Diyos, balik lang sa krus. At muli kang magsagawa ng review. Ano ang nangyari doon? Ano ang ginawa niya para sa atin doon? So kung aalisin po ang pagkatawang tao ni Kristo, mawawala ang patunay, mawawala ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa gitna po ng kaguluhan, sa gitna po ng maraming dahilan upang matakot tayo, sa gitna po ng maraming dahilan para makaramdam tayo ng kabigatan sa panahon ng pagsubok, ibinabaling po ni John ang ating mga mata sa walang hanggang katotohanan. Ano muli? Dito'y nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag mo hanapin sa iba. Dito nahayag. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Nabukod po dito, sinabi rin po ni John sa ibang bahagi naman ng aklat ding ito sa 1 John 3:16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us. Ang krus po, mga kapatid, ang pinakamatibay na patunay ng pag-ibig ng Diyos. Kaya't muli, kapag tayo'y dumaranas ng kalamdaman, naalala ko tuloy nung panahong ako ay nagdadialysis, yung po yung mga panahong ang pakiramdam mo, napakalungkot mo. Ang pakiramdam mo, walang sino man pwedeng dumamay sa'yo dahil nag-iisa ka lang doon sa dialysis machine. Hindi naman uubrang lagi kang katabi noong kasama mo.
At doon ka hanap ng dahilan, bakit ko kailangan daanan ang dinadaanan ko? Well, kung gayon ang kalagayan mo ngayon, kung dumaranas ka ng kawalan, hindi natin kailangan magtanong, mga kapatid, kung mahal pa ba tayo ng Diyos. Ang krus mismo ang malinaw at klarong sagot. Kung nagtatanong ka, mahal ba ako ng Diyos? Bakit, of all people, bakit ako ang kailangan magdaan dito? Balik ka sa krus. Muli, pag-uulit-ulitin ko, balik ka sa Diyos. Balik ka sa krus. Pamilyar na sa atin ang Romans 8:32, ipapaalala ko lang. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kung naibagay na niya ang pinakadakilang regalo, bakit pa tayo magdududa na ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan? Ang lahat na para sa ating kabutihan. Yan yung mahalagang maging klaro. Ano ang hindi niya ipagdadamot? Ang lahat ng ating pangangailangan at ang lahat na para sa ating kabutihan. Naniniwala po tayo na ang pagpapadala ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay hindi po aksidente, kundi bahagi po ng eternal decree ng ating Panginoong Diyos. Ang incarnation, ang pagkakatawang tao ni Jesucristo, ang paraan kung saan ang walang hanggan at banal na anak ng Diyos ay pumasok sa ating kasaysayan upang magdala po ng kaligtasan. Minsan pa, verse 9, "In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him." Now, interestingly, yung sending po dito, God sent His only begotten Son, ay nagpapakita po ng divine initiative. Hindi tayo ang unang nagmahal sa Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. Ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating paghahanap sa Kanya, kundi ng Kanyang magsaganang habag at kagandahang loob. Kaya't sa gitna po ng imperfect circumstances, na marahil ay kinaroroonan natin, ang perfect love of God ay nakikita sa perfect sacrifice ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating assurance, mga kapatid, ang ating confidence ay hindi nakasalalay kung gayon sa ating pabago-bagong damdamin at sa ating pabago-bagong kalagayan, kundi sa nakumpleto na gawa ni Kristo doon sa krus. Hindi na yung pwedeng burahin. Hindi na yung pwedeng baguhin. Kung naniniwala ka, kung sumasampalataya ka, na isa ka sa dahilan bakit niya ginawa ang kanyang ginawa doon sa krus, walang kahit sino mang iba o anumang pangyayari ang pwedeng magbura noon. Yung nararamdaman mo, nagbabago yan. Yung kalagayan mo, karanasan mo, nagbabago yan. Kaya hindi yan pwedeng basehan ng titiyak mo. Mahal ba ako ng Diyos? Hindi po. Pero may tatanong din po natin, bakit nga ba tayo kailangan makaranas pa ng mga suliranin? Bakit kailangang dumaan tayo sa mga pagsubok? Hindi ba pwedeng wala iyon? Kung mahal ako ng Diyos, bakit niya ako padadaanin sa kabiguan? Nasisiyahan ba siyang nakikita ako'y lumuluwa? Consistent ba yon sa pagiging mapagmahal ng Diyos? Consistent ba yon sa pagiging mabuti ng Diyos? Naitanong na po ba ninyo yan? Well, madalas naitatanong natin yan pag may dumadaan na tayo sa pagsubok. Pag wala namang pagsubok, wala tayong pakialam sa mga ganyang mga katanungan. Pero pag dumadaan ka na, pag-ahanda na yung realidad ng kabiguan, ng karamdaman, lalo na kung malalang karamdaman,
pumapasok sa isip natin ang mga ganyang katanungan. Pero una po sa lahat, dapat nating tandaan, nabubuhay po tayo sa mundong bumagsak sa kasalanan. Baka nakakalimutan natin, hindi tayo nabubuhay sa isang perpektong mundo. Nabubuhay tayo sa isang mundo na bumagsak sa kasalanan. Ang lahat ng problema sa sanlibutan ito, karamdaman, kawalan, kabigatan, at maging ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Na gusto kong klaruhin yon, hindi ito patunay na iniwan tayo ng Diyos. Kundi paalala na tayo nabubuhay sa mundong bumagsak. Asahan mo na makakaranas ka, meron ka at ako ng share ng mga kabiguan at kabigatan. Precisely because nabubuhay tayo sa isang mundo at yan yung hangin na nilalanghap natin. Muli, hindi ito patunay na iniwan tayo ng Diyos. Ngunit sa gitna po ng lahat ng ito, ang krus ni Kristo ang katiyakan naman na ang kasalanan ay hindi ang siyang may huling salita. May solusyon na po. Nag-provide na po ang Panginoon ng solusyon. At yan ay ang nangyari doon sa krus. Isang araw, wala ng pagluha. Isang araw, wala ng kamatayan. Sa bawat isang sumasampalataya at may kaugnayan sa Kanya. Kung hindi gayon ang iyong karanasan, mula ngayon hanggang sa walang hanggan, miserable ang magiging buhay mo. Si Jesucristo po ay nagtagumpay sa kamatayan. At sa Kanya pong muling pagkabuhay, may katiyakan din po tayo ng buhay na walang hanggan. So yun ang una. Pangalawa, bakit kailangan kong dumaan sa mga pagsubok? Well, may sinabi po ang James chapter 1 verse 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ang mga pagsubok po, muli, ay hindi random, kundi bahagi po ng plano ng Diyos para sa ating paglago. Ang ginamit pong salita dito, the trying, yung word na trying, yung ginamit pong salita na yon ay tumutukoy sa proseso po ng pagsubok, sa proseso po ng pagdadalisay. Gaya po ng ginto na dumadaan sa apoy upang maging mas dalisay. Kaya sa ating pong pagkaunawa, ang mga trials ay, ito yung napili natin salita panday ng ating pananampalataya. Mas mainit yung apoy, mas malambot ang bakal, at mas madaling ihubog sa anyo na gusto ng isang panday. Ang pagsubok ay panday ng ating pananampalataya. Ipinapakita po ang tunay na laman ng ating puso. Gayon tayo pinapanday. Sa panahon lamang at sa gitna lamang ng pagsubok, lumilitaw yung totoong tayo May kahinhinan, madasalin, hindi madaling uminit ang ulo, mapagbigay pag walang pagsubok. Pero pag dumating na ang pagsubok, lumilitaw ang talagang kalagayan ng ating puso. Kapag dumaraan po tayo sa hirap, lumalabas kung saan talaga nakaugat ang ating tiwala. Sa sarili ba natin o kay Kristo? Simple, hindi naman ngayon ko lang naibigay na halimbawa, pero mapapatanong tayo Sa panahon ng ating karamdaman, o marahil sa panahon ng karamdaman ng ating mahal sa buhay, kailan katiwasay? Kapag alam ng doktor ang kanyang ginagawa? Kapag sa tingin mo, competent yung doktor na tumitingin sa iyo? Kaya katiwasay? How about this?
Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi madalas na gayon ang ating disposisyon. Dok, sabihin mo, hanggat hindi klaro, Dok, Dok, makakatulog nito, Dok. Pero pagka sinabi na niya, kahit mali yung diagnosis niya, pero tiwala ka dahil may aral siya, alam niya, tiwasay ka. Sa halip na Panginoong Diyos, ikaw na marunong sa lahat, ikaw na mabuti. Diyos na walang lingid na anuman sa iyo. Tiwala ako sa iyo. Ano man ang nakikita ko, ano man ang dinadaanan ko. How about that? Ano ang pagkakaiba natin sa hindi sumasampalataya kung tiwasay ka lang dahil sa salita ng doktor? Kung tiwasay lang tayo dahil sa salita ng asawa natin o pangako ng asawa natin o pangako ng boss natin. Lumilitaw po ang totoong laman ng puso natin pag binadaan na tayo sa pagsubok. Inaawit natin kanina, you are God alone. From before times began. Ang ganda-ganda ng mga inaawit natin. Ang problema, yung aplikasyon ng theology natin sa araw-araw nating buhay. Lilitaw yan pag may pagsubok na. Lahat tiwala sa Diyos pag wala pang pagsubok. Lahat masaya, kontento sa Diyos pag wala pang pagsubok. Pagkakumpleto pa ang naiipon natin sa bangko, ano kung magkasakit? May ipon. Ano kung may lumitaw na problema? May ipon. Paano kung walang ipon? Ang tanging meron ka, Diyos, pwede ka bang pumayapa? Tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Baka po ang ating tiwala, kaya kailangan pandayin, misplaced. Bukod doon, ginagawa din po ng pagsubok na matatag ang ating pagtitiis. Ano sabi? Knowing this, going back to James 1:3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ang patience po dito ay hindi lang passive waiting. Basta tutunganga at maghihintay kung ano na lang mangyayari, bahala na ang Diyos. Yung idea natin ng bahala na. Yung patience po dito ay active endurance. Yun ang ibig sabihin. Matatag na pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng lahat. Ang pananampalataya po na hindi sinusubok ay nananatiling mababaw. Ngunit kapag dumaan na sa apoy ng pagsubok, ito'y tumitibay, ito'y lumalalim, at ito'y tumatagal. Muli, ano ba ibig sabihin ng active endurance? Iginugupo ka ng pag-aalinlangan pero sinasabi mo, pipiliin kong magtiwala sa aking Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang mga trials ay parang panday na humahampas sa bakal. Bawat palo, masakit. Bawat palo o hampas, hindi komportable. Yung proseso po ay hindi magaan. Ngunit ang layunin ay hubugin ang ating pananampalataya upang maging lalong matatag at mas handa tayo sa anumang darating pa. Amen po, mga kapatid. Bawat isa sa atin, kung mananampalataya ka, makapagpapatotoo ka, mas mainam ako ngayon dahil sa dinaanan ko. Mas marunong, mas matyaga, mas mapagpahinuhod din sa iba na dumadaan pa lang. Doon. Amen? Nagbubunga po ang pagsubok ng mas malalim din na pag-asa. Sa bawat pagsubok, natututo po tayo umasa, hindi sa mga bagay ng sanlibutan, kundi sa biyaya lamang ng Diyos na hindi nagmamaliw.
Naalala po ninyo yung 2 Corinthians 12:9? My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Mga kapatid, kapag tayo po ay dumadaan sa mabigat na suliranin, natutuklasan po natin ang ating limitasyon. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Sa unang pagkakataon, oh God, akala ko kaya kong maniobrahin ang lahat. Hindi natin kayang hanapan ng sagot ang lahat ng problema. Sobra tayong confident na tayo competent until yung dumating sa ating pagsubok ay lagpas sa talino natin, lagpas sa connection natin, lagpas sa lakas natin. At pag dumating na po yun, dito, inlalapit tayo ng Diyos kay Kristo. Ano po ang tugon ng Panginoon kay Paul? Hindi ang tanggalin ang kanyang thorn in the flesh. Ang tugon ng Panginoon kay Paul ay ang pagsusustina ng biyaya sa kanya. Kung tayo lang tatanungin, gusto natin mapalis na lahat ng problema natin. Oh, Panginoon, tanggalin mo lang to, masaya na ako. Tanggalin mo, please, ngayon na. Kaya walang paglago ang karamihan sa atin. Susuplayan ka ng biyaya hanggang sa ma-realize mo at ma-appreciate mo ang biyaya ni Kristo ay sapat, ang biyaya ni Kristo ay hindi kulang, at ito ni nagiging mas maningning sa sandali po ng ating kahinaan. Ano sabi ni Paul? I would rather glory in my infirmities. I would rather exalt in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Ang trials po, nagtuturo din sa atin na hindi tayo dapat umasa sa sarili kundi sa Panginoon. Sa bawat kabiguan, sa bawat pagkadapa, natututo tayong lumapit kay Kristo bilang ating lakas, bilang ating tagapagligtas at ating tagapagtanggol. Nagiging realidad, nagiging mas personal. Noon, pangalan lang. Pero ngayon, nagiging personal. Kapag ka lahat ng diskarte mo, binibigo, nagiging malinaw sa iyo, Panginoon, ikaw nga ang hari, hindi ako. Paiilalim ako sa iyo. Sa halip na magreklamo, sa halip na mawala ng pag-asa, ang mananampalataya po ay natututong magpailalim sa biyaya ng Diyos. At ang kahinaan ay nagiging daan upang maranasan natin ang kapangyarihan ni Kristo. At kung magkagayon, mga kapatid, ang pagtitiis nating mga mananampalataya ay nagiging liwanag naman sa kadiliman. Kapag ang ibang mga tao ay nakikita ang mananampalataya na nananatiling matatag sa gitna po ng hirap, nakikita nila, totoo nga may Diyos. Totoo nga na may kakayahan ng Diyos sustinahan ang mga sumasampalataya sa Kaniya. Mga kapatid, ang paligid natin ay isang malaking kadiliman. Kadiliman ng takot, pag-aalinlangan, kawalan ng pag-asa, kahit saan ka bumaling. Ngunit kapag po ang isang mananampalataya ay nananatiling tapat, ang kanyang buhay po ay nagiging ilaw na nagpo-point, nagtuturo sa iba tungo kay Kristo. Matthew 5:17. Kailan huli na alam mo na ang buhay mo ay nagsisilbing maliwanag na tanglaw na nagtuturo pabalik kay Kristo? Hindi walang kabuluhan, kapatid, ang pananatili mo sa Kanya at ang pananatili mong sumasamba sa Kanya sa gitna ng iyong mga kabiguan. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son
to be the propitiation for our sins. Brothers and sisters, notice how John defines love. It does not begin with us because our love is weak, our love is fickle, our love is conditional. He strips away any notion that salvation starts with man. The love of God precedes and produces ours. Nauuna ang pag-ibig ng Diyos at bilang response sa kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos, umiibig tayo pabalik sa Kanya at nagagawa nating ibigin maging ang iba. Nauuna ang pag-ibig ng Diyos. In other words, brothers and sisters, if God had waited for us to love Him first, salvation would never have come. Our hearts were cold, our wills enslaved, but God, in His sovereign grace, took the initiative. Salamat, Panginoong Diyos. Hinanap mo ako noong mga panahong hindi kita hinahanap. Salamat, Panginoong Diyos. Pinigilan mo ako sa mga panahong siyang-siya ko sa mga kasalanang sisira pala sa akin. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong pagliligtas. Hindi yan mauunawaan ng mga hindi mananampalataya. Amen? At paano po muli pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak bilang propitiation para sa ating mga kasalanan. Muli po, ang ibig sabihin nito ay si Kristo ang umako ng galit na dapat sana ay sa atin upang masatisfy ang hustisya ng Diyos. Kaya ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi basta emosyon lang. Ito po ay banal na pag-ibig. Sakripisyo, may halaga, matuwid na klase ng pag-ibig. Hindi pinalampas ng Diyos ang kasalanan, hinarap niya ito ng lubos sa pamamagitan ng kanyang anak at sa sakripisyong iyon nahayag ang pinakamalalim na anyo ng kanyang pag-ibig. Hindi siya nangunsinte sa kasalanan natin. Hinarap niya ito at siya ang sumalo ng dapat sana ay parusang sa atin. Na ano po ang kahulugan nito para sa ating totoong buhay? Sa panahon po ng pagkakasala, mga kapatid, sa panahon po ng takot o pagkabigo, makakapahinga tayo sa katotohanan ito. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating mga ginagawa. Tantanan mo na yung pag-iisip, Panginoon, saan ako nagkamali? Ultimately, mga kapatid, yes, ang mga aksyon natin may consequences. Pero ultimately, mga kapatid, kahit na yung pagsubok, ay yakap ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi ito nakaugat sa kakayahan nating mahalin siya pabalik. Nakaugat ito sa kanyang soberenong biyaya. Kaya kapag ang konsensya po ay nanunumbat sa atin, kapag nababalutan tayo ng takot sa ating puso, hindi tayo tumitingin sa ating sarili kundi kay Kristo. Ang krus pong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay matatag, hindi nagbabago, sapat sa lahat ng sandali. Ikaw, pag may anak ka, mahal mo lang ba siya dahil gumagawa siya ng ayos? Pag naguhugas ng pinggan, pag dinidilig ang mga halaman bago maglaro sa labas, alam natin mga kapatid, in our imperfect way, minamahal natin sila anuman ang sitwasyon. Amen? So, ganun din po sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating questionin ang pag-ibig ng Diyos sa tuwing dumadaan tayo sa ganitong mga sirkumstansya. This is why trials, brothers and sisters, cannot destroy true faith. They may expose the false. As John says,
In 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. But for those who are truly in Christ, trials refine rather than ruin. The believer may stumble, yes, but he will not fall away because God's love holds him fast. Nung ginagawa ko to, biglang pumasok sa isip ko ang awit. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nakadepende sa kung paano tayo kumikilos sa harapan niya, matagal na tayong binitawan ng Diyos. Pero dahil determinado siya na ibigin tayo hanggang malubos niya ang kanyang mabuting kalooban para sa atin, nalalaman natin na makapagpapatuloy at makapananatili tayo hanggang dulo ng ating takbuhin. Oh, brothers and sisters, herein is love. Not that we love God, but that He loved us. And that love, once revealed in Christ crucified, remains the anchor of our souls in every storm. Hindi ang lakas ng bagyo, mga kapatid, kundi ang tibay ng iyong pinagkakanlungan. Mga kapatid, kung ang pag-ibig po ng Diyos ay ganito kalalim at ganito katiyak, paano po ba tayo tumutugon? Anong response mo sa lahat ng natutunan natin ngayong umaga? O marahil ay naipaalala sa atin ngayong umaga? Do we rest in His love? O do we still measure His favor by our circumstances? Hindi siguro ako mahal ng Diyos. Ayaw niya akong payamanin. Hindi siguro ako mahal ng Diyos. Ayaw niya akong pagalingin. Do we live with confidence that nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus? Scripture reading natin kanina. Ano dun ang hindi nabanggit, mga kapatid? Ano man ang ating daanan, kahapon, ngayon, bukas, nothing, not a single thing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Amen? At para naman po sa bawat isa na wala pang pananampalataya, wala pang kaugnayan kay Kristo, narito po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kailangang hanapin ang Diyos sa iyong sariling lakas. Siya ang unang umiibig. Siya ang unang kumikilos. At siya ang nagbigay ng kanyang anak. Ang tanong na lamang po, tatanggapin mo ba ang pag-ibig na ito? Lalapit ka ba kay Kristo na siyang tanging daan ng kaligtasan? Kung hindi ka pa mananampalataya, ang challenge sa iyo ay ito, ang admonition sa iyo ay ito, come to Him. Rest in Christ. Believe in Him. For in Christ alone, perfect love meets imperfect sinners and transforms them forever. Amen.